kung minsan sa kaka-observe ko sa mga Amerikano, naisip ko, kagaya rin kaya natin sila na kung ano-ano na lang ng mga bagay o mga strategies ang gagawin para lang makatipid ng pera. So nag-research ako ng konti at eto yung mga na-discover ko. Mga weird techniques in money saving among Americans. Pakinggan nyo, baka may mapulot din kayo dito. So ang number 1, pickle paste. Sinasabi na may mga Amerikano pala na gumagamit ng pickle paste to soothe bug bites instead of buying expensive creams. Di ba may mga may mga creams na ngayon na pwede mong i-apply kapag may masakit o nakagat ka ng mga insekto. Sila gagamit na lang sila ng pickle paste. Yung nasa bote na pickle relish. Ayun, yun ang gagamitin nila. Ang paniniwala kasi nila, the acid in pickles help reduce swelling. I think meron ding scientific explanation talaga yon. Yung pangalawa na weird money-saving technique is ketchup packet hoarding. Kung tayong mga Pilipino, may iba sa atin na mahilig ding magkumuha-kuha ng mga sobra sa mga restaurant o sa fast food chains. Sila rin. So, nagkakasave sila sa mga ketchup packets from restaurants and nire-refill na nila yung bote nila sa bahay. And, surprisingly, nakakasave talaga sila doon over time ng pera. Pangatlo, yung paper towel recycling. Ito naman, parang kadiri-kadiri na naman, di ba? Pero, totoo pala to. So, sinasabi na, wash and reuse paper towels instead of throwing them away. Because this is a great way to reduce waste and save money on paper products. Ako, hindi niyo ako makukumbinsa dyan sa paper towel recycling na yan. Kasi para sa akin, once nagamit mo na ang paper towel, yun na yun. At by the way, ang mga Amerikano, mahilig sila sa paggamit ng paper towels. Grabe ang expenses nila na napupunta sa mga paper towels and tissue paper. Anyway, siguro cultural yun. Wala naman yun sa karamihan sa ating mga Pilipino. Yung number 4 is razor sharpening. Alam nyo ba na para lang makatipid, ang iba sa kanila ay nagsasharpen ng kanilang razor, pang-ahit. Nagsasharpen sila ng kanilang razor blades sa matchbook. Di ba yung may mga posporo kasi na nabibili na parang naka-staple siya sa karton instead na yung mga loose na palito ng posporo. Ayun. Ang panlima, yung DIY toothpaste. Sobra naman to. Pwede namang bumili kasi ng maliit lang na toothpaste. Pero may ibang Amerikano na gumagawa ng sarili nilang toothpaste using baking soda and hydrogen peroxide. Kasi sa paniniwala nila, natural alternative ito to store-bought toothpaste that can save them money. Sige, kung yan ang kanilang paniniwala. Pero I think may scientific explanation din sa combination ng baking soda and hydrogen peroxide. Yung mga natin dyan, mga scientists natin, maaaring makapagpatunay sila. Ang isa pa, yung reusable coffee filters. I think common ito. They invest in reusable coffee filters in order to avoid buying disposable ones, which is true. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon na usong-uso na ang K-cups. I think practical na gumamit ng reusable coffee filters. Sinasabi rin nila na this is more environmentally friendly and cost-effective option. Yung number 7 is DIY laundry detergent. So, gagawa sila ng sabon. Paano? Okay. Ang pala nito, ang proseso is they make their own laundry detergent using simple ingredients like baking soda, borax, and grated soap. So, para ang paniniwala nila ay mas natural and budget-friendly alternative ito kaysa dun sa nabibiling highly
chemically enriched na mga detergent. Number 8 is DIY furniture polish. So, paano pagagandahin ang isang medyo kumukupas na furniture? Gumagamit pala sila ng olive oil and lemon juice para i-polish yung kanilang furniture. Instead of buying expensive furniture polish. Ang number 9, rainwater harvesting. Siguro nangyayari to dun sa mga, for example, common siya sa mga disyerto, kunyari, yung bihira lang umulan, sa mga bulubundukin, di ba? So, what they do is they collect rainwater to use for watering plants and flushing toilets. And because they believe that this can help reduce water bill and conserve water resources. Ang pansampo ay DIY cleaning supplies. So they make their own cleaning supplies using vinegar, baking soda, and lemon juice. Because they believe that this is a natural and affordable way to clean their home, home implements. Number 11 is DIY natural deodorant. Ito, para sa akin, sobra-sobra na to. Pero kung titingnan natin, di ba, nung mga unang panahon din naman, ang mga Pilipino, nagpupulbos sila ng ng mga bagay-bagay para lang makagawa ng natural deodorant. So, tingnan natin to. They make their own natural deodorant using baking soda, cornstarch, and essential oils. Ang number 12 is DIY toothpaste tablets. So, they make their own toothpaste tablets using baking soda, citric acid, and a sweetener. Number 13, DIY face masks. So they make their own face masks using natural ingredients like honey, yogurt, and oatmeal. Face mask, yung pwede mo i-apply sa gabi, kunyari, or kung wala ka rin lang trabaho. Para sa kanila, it's a healthy and affordable way to pamper your skin. Number 14 is DIY hair conditioner. So they make their own conditioner using coconut oil, avocado, or honey. This is a natural and nourishing way to condition their hair para dun sa mga gumagawa nito. Number 15 is DIY shaving cream. They make their own shaving cream using coconut oil and baking soda. Pwede pala yun. Number 16 is DIY fabric softener. So, and ito naman, may mga Amerikano naman na gumagawa ng fabric softener nila. Yung parang downy sa atin. Using vinegar and white wine because para sa kanila, ito yung affordable and natural way to soften clothes. Another one is DIY air freshener. They make their own air freshener using essential oils and water para ma-freshen yung kanilang bahay. Siguro magandang alternative ito para dun sa mga bahay na kulob at saka yung ating kitchen. Wala tayong dirty kitchen sa labas. At most of the time, nagluluto tayo. For example, nagpiprito tayo or nagpiprito tayo ng tuyo, di ba? So, kumakalat yung amoy. Subukan nyo kaya gumawa ng air freshener by combining essential oils and water. Tingnan nyo kung comment kayo kung naging effective ba. Ang isa pa ay DIY body scrub. So, they make their own body scrub using coffee grounds, sugar, or salt. Kasi naman talaga, di ba, natural and exfoliating ways itong mga ganito, ang coffee grounds, sugar, and salt. Medyo rough siya eh. So, pwede siyang mag-exfoliate ng kutis. Number 9, DIY hand sanitizer. I don't know kung nangyari to during the pandemic lang o before pandemic pa. So, they make their own hand sanitizer using rubbing alcohol and aloe vera gel. And finally, DIY plant fertilizer. They make their own plant fertilizer using banana peels, coffee grounds, or eggshells. I think marami na akong na-encounter na mga ganitong formula na ginagamit nga ang banana peels, coffee ground, and eggshell para as plant fertilizer. Kung meron pa po kayong maidadagdag dito, just let me know through the comment box.